Paano kung itatanong ko sa iyo, ano ang gagawin mo kung bukas makakabangon ka nang wala ng bigat sa dibdib mo, wala ng boses na nagpapakaba na bumubulong ng mga alinlangan at takot sa isip mo? At paano kung sasabihin ko sa iyo na may lihim na daan ng Diyos, isang kapangyarihang nakatago sa banal na kasulatan, na kayang tunawin ang pagkabalisa na humihila sa iyo pababa at magdala ng kapayapaang hindi mo inakalang posible? Hindi ito basta pangako lang, kundi isang katotohanang buhay na buhay sa mga pahina ng Biblia, naghihintay na matuklasan ng mga may ganang maghanap. Ngayon, sa videong ito, lulundag ka sa isang bagay na malalim, isang bagay na nais ipakita sa iyo ng Espiritu Santo, kung paano gumagaling ang Diyos sa pagkabalisa sa paraang nagbabago ng buhay. Isipin mo sandali, bakit kaya kahit puno ng mabilisang sagot ang mundo natin, patuloy pa ring lumalakas ang pagkabalisa tulad ng isang anino na tahimik na sumusunod? Baka mali ang hinintay natin na lunas. May misteryo rito, isang susi na iilan lang ang nakakakita pero kayang baguhin ang lahat. Sa mga susunod na minuto, matutuklasan mo kung paano hindi lang pinapakalmahan ng Diyos, kundi pinapalaya, at kung paano mangyayari ito sa buhay mo ngayon din. Hindi ito tungkol sa mga teorya o magagandang salita. Ito'y tungkol sa tunay na pakikipagtagpo sa Diyos na nakikilala ang bawat mabilis na pintig ng puso mo. Bago tayo magsimula, gusto kitang anyayahan na gumawa ng isang espesyal na bagay. Mag-iwan ka ng maikling pangungusap sa mga komento tulad ng gusto ko ng kapayapaan ng Diyos sa buhay ko. Hindi ito simpleng galaw lang, ito'y hakbang ng pananampalataya, isang binhi na itinatanim mo para palakasin ang espiritu mo. At kung kaya mo pindutin ang like ngayon, alam mo ba kung bakit? Kapag nag-like ka, ipinapakita ng YouTube ang mensaheng ito sa mas maraming tao na nangangailangan nito. Mga hinintay na labanan ang pagkabalisa ng mag-isa. Tinutulungan mo na maikalat ang salita ng Diyos at binabati kita sa napakagandang saloobin mo. Espesyal ka sa pagiging bahagi ng channel na ito, sa pagpili na hanapin ng Diyos kasama natin dito. Ang pag-like at pag-subscribe ay hindi lang para suportahan ang channel. Ito'y pagsabi ng oo sa isang espiritual na paglalakbay na kayang pagalingin ang iyong pagkabalisa. Marami ang gumagamit ng mga videong ito bilang kanlungan, lalo na ang mga walang simbahan sa malapit. Ang aktibong pakikilahok mo ay nagpapanatili ng buhay sa komunidad na ito at hinihikayat kita na magkomento ng kapayapaan kay Kristo bago simulan ang bawat pag-aaral. Pinagbubuklod tayo nito sa iisang layunin, at manatili ka hanggang sa dulo dahil ang halos huling bahagi ng videong ito ay maaaring magdala ng susi para buksan ang isang makapangyarihang pagpapala sa buhay mo. Ngayon, huminga ka ng malalim, buksan ang puso mo, at simulan natin ang pag-aaral na ito ng sama-sama. Ang tawag kay Gideon, kapag binago ng Diyos ang takot sa tapang, isipin mo sandali na nagtatago ka, sinusubukang takasan ang bigat na dinala ng buhay sa mga balikat mo. Bumibilis ang tibok ng puso mo, umiikot ang mga iniisip mo tulad ng isang ipo-ipo, at ang tanging gusto mo ay isang ligtas na lugar kung saan hindi ka maabot ng pagkabalisa. Ngayon, pumikit ka at ilagay ang sarili mo sa ibang tanawin, isang giikan, isang simpleng lugar kung saan hinahiwalay ang trigo, at doon, sa katahimikan, may tumatawag sa pangalan mo. Hindi ito estranghero, kundi ang Diyos mismo na nagsasabing, mas malakas ka kaysa sa inaakala mo, kasama mo ako. Ito ang kwento ni Gideon, isang ordinaryong tao na nababagabag ng takot pero pinili ng Diyos upang matuklasan na hindi ang pagkabalisa ang nagtatakda kung sino tayo. Ang tawag ng Diyos ang gumagawa noon. Sa mga Hukom 6:11-12, natagpuan natin si Gideon na hinahampas ang trigo sa isang pisaan, isang lugar na hindi karaniwang ginagamit para diyan.
Bakit? Dahil nagtatago siya sa mga Midianita, mga kaaway na umapi sa kanyang bayan. Kinukubabawan siya ng takot, pinapahinto siya ng kawalan ng katiyakan, at ang pagkabalisa ay parang tanikala na hindi nakikita na nagpapababa sa kanya. Marahil naranasan mo na rin ito. Sinusubukang gawin ang kailangan, pero may hapdi sa puso, tumitingin sa paligid, hinintay ang susunod na suntok ng buhay. Pero may nangyaring hindi pangkaraniwan. Lumitaw ang isang anghel ng Diyos at sinabi, "Kasama mo ang Diyos, matapang na mandirigma." Si Gideon, mandirigma, siya na nagtatago, siya na nag-aalilangan sa sarili. Oo, dahil hindi lang nakikita ng Diyos kung sino ka ngayon, nakikita niya kung sino ang maaari kang maging. Ito ang unang aral na nais itanim ng Espiritu Santo sa puso mo ngayon. Sinusubukan kang kumbinsihin ng pagkabalisa na mahina ka, maliit, walang kakayahan, pero tinatawag ka ng Diyos sa bagong pangalan. Nakikita kanyang mandirigma, isang may dalang lakas na baka hindi mo pa alam na taglay mo. Nang marinig ni Gideon ang mga salitang iyon, hindi niya agad naunawaan. Sumagot siya, "Kung kasama ko ang Diyos, bakit nangyayari ang lahat ng ito? Nasaan ang mga kababalaghan na kinuwento ng aming mga ninuno?" Mga Hukom 6:13, hindi ba't ganyan din ang nararamdaman natin minsan? Diyos, kung narito ka, bakit masakit pa rin ang dibdib ko? Bakit hindi makapahinga ang isip ko? Pero tingnan mo ang ginawa ng Diyos. Hindi niya sinaway si Gideon sa pagtatanong. Sa halip iginiit niya, "Pumunta ka sa lakas na mayroon, uga, ipapadala kita." Mga Hukom 6:14. Hindi hinintay ng Diyos na handa si Gideon, tinawag niya siya sa gitna ng kahinaan at ginawang tapang ang takot niya. Isipin mo ang buhay mo ngayon, ilang beses ka kaya nagtago dahil sa pagkabalisa, tulad ni Gideon sa pisaan? Baka umiiwas ka sa isang mahalagang hakbang, sa isang mahirap na usapan, o kahit sa isang pangarap na inilagay ng Diyos sa puso mo dahil bumubulong ang takot, hindi mo kaya. Pero pakinggan mo itong mabuti, hindi ka tinatawag ng Diyos kapag perpekto na ang lahat. Tinatawag ka niya sa gitna ng bagyo, sa sandaling hindi mo inaasahan at sinasabi, "Bumangon ka dahil kasama mo ako." Nagsisimula ang pagpapagaling sa pagkabalisa kapag tinanggap mo na nakikita ng Diyos sa iyo ang isang bagay na sinusubukang burahin ng pagkabalisa. Hindi kanya iniiwan sa taguan, tinatawag kanya palabas, tungo sa liwanag. Tingnan mo kung paano ito nagpatuloy sa buhay ni Gideon. Hindi siya natural na leader, wala siyang handang hukbo o napakagandang plano. Isa lang siyang ordinaryong tao, puno ng pag-aalinlangan, pero pinili siya ng Diyos dahil ang kapangyarihan ay hindi kay Gideon, nasa Diyos na tumawag sa kanya. At ano ang ginawa ng Diyos? Binigyan niya si Gideon ng misyon, wasakin ang altar ni Baal at harapin ang mga Midianita. Hakbang-hakbang sinimulang sundin ito ni Gideon kahit nanginginig pa ang puso niya. Giniba niya ang altar sa gabi, natatakot pa rin. Pero ang pagsunod ang nagsimulang makabasag sa tanikala ng pagkabalisa. Hindi ito agad-agad na milagro, kundi isang proseso, at ganito rin ang ginagawa ng Diyos sa iyo. Nais kong pag-isipan mo, ano ang altar ni Baal sa buhay mo na ngayon? Baka isang iniisip na pinapakain mo tulad ng hindi na ako gagaling o masyado itong malaki para sa akin. Ang pagkabalisa ay gumagawa ng mga peking altar na ito sa isip mo. Pero tinatawag ka ng Diyos na gibain ang mga ito. Hindi kailangang gamitin ang buong lakas o lubos na kumpiyansa. Magsimula ng maliit tulad ni Gideon na may tiwala na kasama mo ang Diyos. Ang bawat hakbang ng pagsunod ay parang batong bumagsak mula sa pader ng pagkabalisa na nakapaligid sa iyo. At alam mo kung ano pa ang nakakamangha. Hindi lang kita inilalabas ng Diyos sa takot, ginagamit kanya para palayain ang iba. Si Gideon ang nagtatago, naging leader na nagdala ng tagumpay sa kanyang bayan.
Naisip mo na ba na ang pagpapagaling mo ay maaaring simula ng pagpapagaling ng mga nasa paligid mo? Kaya, kapatid ko, itaas mo ang mga mata mo ngayon. Gusto kang panatilihin ng pagkabalisa sa pisaan, pero tinatawag ka ng Diyos sa giikan, ang lugar kung saan nahihiwalay ang trigo, kung saan nahihiwalay ang layunin. Hindi niya ipinapangako ang daan na walang hamon, pero ipinapangako niya ang presensya niya. At ang presensyang iyon ang nagpapakalmahan sa bagyo sa loob mo. Bago tayo magpatuloy, huminga ka ng malalim at sabihin sa sarili mo, "Mandirigma ako dahil kasama ko ang Diyos." Hindi kailangang maramdaman ito ngayon, kailangang paniwalaan ito dahil idineklara na niya ito. Sa mga susunod na minuto, mas lalo tayong lulundag sa kung paano ginagamit ng Diyos ang kanyang salita at pangako para pagalingin ang bumabagabag sa iyo. Manatili ka sa akin dahil may higit pang ipapakita ang Espiritu Santo sa iyo. Ang pinalmahang bagyo. Kapag pinukaw ni Jesus ang kapayapaan sa loob mo, pumikit ka sandali at isipin mo na nasa maliit kang bangka, nasa gitna ng madilim na lawa. Humuhugong ang hangin sa paligid mo, tumatama ng malakas ang mga alon at ang ingay ay napakalakas na halos hindi mo marinig ang sarili mong iniisip. Bumibilis ang tibok ng puso mo, nanginginig ang mga kamay mo at ang tanging nararamdaman mo ay ang bigat ng bagyong parang hindi matatapos. Ngayon, tumingin ka sa sulok ng bangka. Naroon si Jesus, natutulog ng mahimbing na parang walang makakapagpagulo sa kanya. Ang tanawing ito, kaibigan ko, ay hindi lang kwento mula noon. Ito'y buhay na imbitasyon para sa iyo ngayon. Sa Marcos 4:30-39, naharap ng mga alagad ang bagyong nagpasigaw sa kanila sa takot. Pero ipinakita ni Jesus ang isang makapangyarihang lihim. Ang kapayapaan niya ay mas malakas kaysa sa anumang kaguluhan. At ang kapayapaang iyon ay maaaring manirahan sa loob mo. Isipin mo ito. Mga bihasang mangingisda ang mga alagad. Kilalang kilala nila ang lawang iyon tulad ng palad ng kanilang kamay. Pero ng gabing iyon, iba ang bagyo. Napakalakas na kahit ang mga matatapang sa kanila ay sumigaw. "Guro, hindi mo ba alintana na malulunod tayo?" Marcos 4:38. Baka nagtanong ka na rin ng ganyan sa Diyos. "Panginoon, hindi mo ba nakikita ang pinagdadaanan ko? Hindi mo ba nararamdaman kung gaano kahigpit ang dibdib ko sa pagkabalisa? Ang buhol, sa lalamunan, ang pakiramdam na parang mawawalan ka ng lupa anumang oras, lahat iyon ay parang alon na banta kang lamunin." Pero pansinin mo ang nangyari. Hindi binaliwala ni Jesus ang sigaw nila. Tumayo siya, tiningnan ang bagyo at sinabi lamang ang dalawang salita, "Tumahimik ka, matigil ka." Marcos 4:39. At tumigil ang hangin. Humupa ang mga alon. Bumalik ang katahimikan sa lahat. Ano ang ibig sabihin nito para sa iyo? Na ang Jesus na nagpapahinga sa dagat ng Tiberias ay buhay ngayon at may kapangyarihan siya sa mga bagyo ng kaluluwa mo. Ang pagkabalisa ay parang hanging mabangis. Humihihip ito ng madidilim na iniisip, nagpapataas ng mga alon ng pag-aalala at pinapaniwala ka na mag-isa ka sa bangka, pero hindi ka mag-isa. Nandoon si Jesus kahit parang tahimik siya at alam mo kung ano ang mas nakakamangha. Bago niya pinakalmahan ang dagat, payapa na siya. Habang nagpapakagulo ang mga alagad, natutulog siya. Bakit? Dahil alam niya kung sino siya, ang anak ng Diyos, may kapangyarihan sa lahat. At gusto niyang ituro sa iyo na ang kapayapaang iyon ay hindi nakasalalay sa nangyayari sa paligid mo, kundi sa kung sino ang kasama mo sa bangka. Nais kong pag-isipan mo ng personal ngayon. Kailan mo huling naramdaman ang bagyong ito sa loob mo? Baka kaninang umaga nang magising ka at naalala ang isang problemang hindi mo nalutas. O baka isang alalahanin na sumusunod sa iyo ng ilang linggo tulad ng aninong hindi nawawala. Nadama rin ito ng mga alagad. Masyado silang nakatutok sa lakas ng mga alon, kaya nakalimutan nila kung sino ang kasama nila.
At ganoon din ang ginagawa natin. Nililin lang tayo ng pagkabalisa, pinapatingin sa laki ng problema sa halip na sa laki ng ating tagapagligtas. Pero narito ang magandang balita. Hindi kailangan ni Jesus na pakalmahin mo ang bagyo ng mag-isa. Kailangan lang niya na tawagin mo siya. Tingnan mo ang nangyari pagkatapos humupa ang dagat. Ang mga alagad, humihingal pa, tiningnan si Jesus at sinabi, "Sino ba itong kahit ang hangin at dagat ay sumusunod sa kanya?" Marcos 4:41. Hindi nila agad naunawaan ang lahat, pero nagsimula silang makita na kasama nila ang isang mas dakila kaysa sa anumang takot. At iyon ang gusto gawin ng Diyos sa iyo ngayon. Ipakita niya na hindi ang pagkabalisa ang may huling salita. Siya ang mayroon nito. Kapag inihandog mo ang mga takot mo kay Jesus, hindi lang niya pinapatahimik ang ingay sa labas, kundi pinupukaw niya ang kapayapaan sa loob mo na walang makakaagaw. Hindi ito tungkol sa pagpapanggap na wala ang mga problema, kundi tungkol sa pagtitiwala na naroon ang isang natutulog sa bangka at kayang pigilin ang bagyo. Ngayon, kapatid ko, gusto kitang anyayahan. Sa gitna ng susunod mong bagyo, ngayon man o bukas, huminto ka sandali at sabihin, "Jesus, tinatawag kita." Hindi kailangan ng magagandang salita o mahabang dasal. Tawagin mo lang siya. Dahil ang lihim na natuklasan ng mga alagad ng gabing iyon ay ang parehong makakapagpagaling sa pagkabalisa mo ngayon. Hindi baliwala kay Jesus ang sigaw mo. Naririnig niya, tumatayo siya at kumikilos siya. Baka hindi dumating ang pagpapagaling tulad ng kidlat mula sa langit, kundi tulad ng mahinang boses na bumubulong, "Narito ako." At ang narito na iyon ay nagbabago ng lahat. Isipin mo ang buhay mo bilang bangkang ito. Minsan, ang mga alon ay mula sa problema sa trabaho, sa kawalan ng katiyakan tungkol sa hinaharap, o sa sakit na hindi mo maipaliwanag. Pero hindi ikahinahayaan ni Jesus na lumubog. Inimbitahan kanyang magtiwala, magpahinga sa presensya niya kahit humihihip pa ang hangin. At kapag ginawa mo ito, may makapangyarihang nangyayari. Ang kapayapaan niya ay nagsisimulang lumago sa loob mo, tulad ng isang angkla na humihila sa bangka sa gitna ng kaguluhan. Hindi ito kapayapaang ibinibigay ng mundo, puno ng kondisyon at mahinang pangako. Ito ang kapayapaan mula sa hari ng mga hari na nagsasabi, "Natalo ko na ang mundo." 1-6-33. Pero hindi ko ito palalalimin ngayon dahil may higit pa tayong daranasin. Na bago tayo magpatuloy, gusto kong isipin mo si Jesus na nakatingin sa iyo ngayon, diyan mismo kung nasaan ka. Hindi kanya sinisisi sa pagkatakot, hindi kanya hinuhusgahan sa panginginig mo sa harap ng mga alon. Iniaabot lang niya ang kamay niya at sinasabi, "Magtiwala ka sa akin." Ang pagpapagaling sa pagkabalisa ay hindi tungkol sa hindi na muling maramdaman ang hangin, kundi tungkol sa pag-alam na ang guro ang may kontrol. Sa mga susunod na hakbang ng pag-aaral na ito, makikita mo kung paano ginagamit ng Diyos ang kanyang salita para gabayan ka palabas sa kaguluhan at dalhin ka malapit sa puso niya. Manatili ka sa akin dahil nagsisimula pa lang ang paglalakbay na ito at may higit pang ipapakita ang Espiritu Santo sa iyo. Ang lambak ng mga tuyong buto, kapag hinipan ng Diyos ng buhay ang namatay na. Isipin mo na naglalakad ka sa isang disyerto kung saan natatakpan ng mga tuyong buto ang lupa, nabasag ng panahon at nakalimutan ng hangin. Walang buhay, walang tunog, at tanging kahungkagan na sumasalamin sa bigat na naramdaman mo na sa loob mo. Ngayon, marinig mo ang isang mahinang boses na nagtatanong, "Anak ng tao, maaari bang mabuhay muli ang mga butong ito?" Ito ang nakita ni Ezekiel sa isang makapangyarihang pangitain na nakatala sa Ezekiel 37:13. Marahil tinitingnan mo ang sarili mong buhay at may nakikita kang katulad, mga lugar kung saan natuyo ng pagkabalisa ang iyong mga pangarap, pag-asa, o kahit ang iyong ganang magpatuloy. Pero kaibigan ko,
Gusto kang ipakita ng Diyos ngayon na siya ang Panginoon na humihip ng buhay, kung saan dating kamatayan lang ang naroon at magagawa niya ito sa puso mo ngayon. Nang nasa lambak na iyon, si Ezekiel, hindi lang mga buto ang nakita niya ang isang bayan na nawalan ng lahat. Ang mga Israelita ay nasa pagkakabansa, malayo sa tahanan. Ang kanilang espiritu ay nadurog ng mga taon ng pagdurusa. Ang pagkabalisa nila ay hindi lang pansamantalang takot. Ito'y malalim na kawalan ng pag-asa na parang iniwan na sila ng Diyos. Baka naramdaman mo na rin ito, isang kahungkagan na bumubulong na hindi na magbabago ang mga bagay, na ang kasiyahan na dating naranasan mo ay nawala ng tuluyan. Pero pagkatapos, nagsalita ang Diyos kay Ezekiel at sinabi, "Manghula ka sa mga butong ito at sabihin mo sa kanila, mga tuyong buto, pakinggan ninyo ang salita ng Diyos." Ezekiel 37:4. At ano ang nangyari? May nagsimula ng ingay, isang galaw, at ang mga buto ay nagsama-sama. Nagkaroon ng laman, balat, at sa wakas ang hininga ng buhay ay pumasok sa kanila. Isang hukbo ang tumayo kung saan dating may pagkatalo lang. Ano ang kinalaman nito sa iyong pagkabalisa? Lahat. Dahil ang pagkabalisa tulad ng malupit na hangin ay sinusubukang patuyuin ang buhay sa loob mo. Pinapaniwala ka nitong tapos na ang iyong mga araw ng kapayapaan, na nakulong ka sa lambak ng mga tuyong buto ng habang panahon. Pero hindi ka nakikita ng Diyos bilang isang nawalang kaso. Nakikita kanyang anak na siya mismo ang humubog at may kapangyarihan siyang ibalik ang ninakaw sa iyo. Nang manghula si Ezekiel, hindi ang lakas niya ang nagpabuhay sa mga buto. Ito'y ang salita ng Diyos. At ang parehong salita na iyon ay narito para sa iyo ngayon. Hindi ito tinta lang sa papel. Ito'y buhay, makapangyarihan at kayang humihip ng pag-asa kung saan abulang ang nakikita mo. Gusto kong huminto ka sandali at isipin ano ang mga tuyong buto sa buhay mo. Baka isang relasyong gumuho, isang tiwala sa sarili na nawala, o isang hinaharap na parang masyadong hindi sigurado. Tinuturo ito ng pagkabalisa at sinasabi, tapos na. Pero tinitingnan ng Diyos ang parehong lugar at sinasabi, hindi pa tapos. Hindi kanya tinatawag na ayusin ang lahat ng mag-isa. Tinatawag kanyang pakinggan ang boses niya. Hayaang ang salita niya ang gumawa ng trabaho. Nang sumunod si Ezekiel at nagsalita, nakita niya ang imposible. At kapag binuksan mo ang puso mo sa sinasabi ng Diyos, magsisimula ka ring makakita ng galaw kung saan dating may pagkaparalisa. Tingnan mo kung paano nagsalita ang Diyos sa bayan pagkatapos mabuhay ang mga buto. Ilalagay ko ang aking espiritu sa inyo at mabubuhay kayo at ilalagay ko kayo sa inyong sariling lupain. Ezekiel 37:14. Hindi ito basta pangako ng buhay na pisikal. Ito'y pangako ng pagbabago sa espiritu. Pinaparamdam sa iyo ng pagkabalisa na parang nasa pagkakabansa ka, malayo sa kapayapaang dating kilala mo. Pero sinasabi ng Diyos, ibababalik kita. Hindi lang niya gusto pakalmahin ang isip mo pansamantala, gusto niyang bigyan ka ng bagong espiritu, isang lakas na mula sa Kanya para makalakad ka ulit sa matibay na lupa. Hindi ito tungkol sa pag-iwas sa lambak, kundi tungkol sa paniniwalang kaya itong gawing lugar ng buhay ng Diyos. Ngayon kapatid ko, gusto kong isipin mo ang Diyos na nakatayo sa harap ng iyong sariling lambak. Hindi siya nagmamadali, hindi siya nabibigo sa iyong mga pag-aalinlangan. Tinatanong ka niya, mabubuhay ba ang mga butong ito? At baka ang sagot mo ay tulad kay Ezekiel, Panginoon, ikaw lang ang nakakaalam. Ezekiel 37:3. At okay lang na wala kang lahat ng sagot. Ang mahalaga ay alam ng Diyos. Kilala niya ang bawat tuyong parte ng puso mo, bawat pag-asang inilibing mo, at handa siyang hihipan ito ng buhay. Pero narito ang lihim, inaanyayahan ka niyang sumali. Tulad ng nanghula si Ezekiel, maaari mong sabihin ang salita ng Diyos sa buhay mo. Sabihin mo sa sarili mo,
Sa salita ng Diyos, mabubuhay ako, hindi lang mabubuhay. Hindi ito sa lamangka. Ito'y pananampalataya sa Diyos na hindi kailanman nabigo. Isipin mo kung paano kung magsisimula kang makakita ng mga butong nagsasama-sama. Baka isang umaga, nagigising ka nang wala ang dating pamilyar na bigat o isang araw na haharapin mo ang dating iniiwasan mo dahil may bagong lakas na lumalago sa'yo. Ang pagpapagaling sa pagkabalisa ay hindi isang pangyayari lang. Ito'y proseso tulad ng mga butong nagsasama, nagkakaroon ng hugis at tumatanggap ng hininga. At kasama mo ang Diyos sa bawat hakbang. Hindi kanya iniiwan sa lambak, ginagabayan kanya palabas, hakbang-hakbang, hanggang sa masabi mo, buhay ako ulit. Kaya ngayon, itaas mo ang boses mo kahit nanginginig pa ito. Kausapin mo ang Diyos tungkol sa iyong mga tuyong buto. Sabihin mo, Panginoon, hihipan mo ng iyong espiritu ako. Naririnig niya, nakikita niya at kumikilos siya. Ang lambak na dinadaanan mo ay hindi ang wakas ng kwento mo. Ito ang lugar kung saan inihahanda ng Diyos ang isang bagong simula. Sa mga susunod na minuto, matutuklasan natin ang higit pa kung paano ginagamit ng Diyos ang kanyang presensya para ilabas ka sa disyerto at dalhin sa lugar ng pahinga. Manatili ka sa akin dahil may makapangyarihang ipapakita pa ang Espiritu Santo sa iyo. Ang babae ng daloy ng dugo, kapag hinawakan ng pananampalataya ang kapangyarihan ng Diyos. Isipin mo sandali na nasa gitna ka ng maingay na maraming tao. Naririnig ang mga boses na umaalingaw-ngaw sa paligid mo. Itinutulak ka ng mga tao at dinadala mo ang bigat ng isang tahimik na pakikibaka na walang nakakakita. May pasan kang mabigat ng napakatagal na halos nasanay ka na rito. Pero sa kaibuturan, may matinding pagnanais kang makalaya, makahanap ng paraan palabas. Biglang sa malayo, nakita mo ang isang tao, si Jesus, dumaraan sa gitna ng maraming matao at may bumulong sa loob mo. Kung mahawakan ko lang siya, maaaring magbago ang lahat. Ito ang kwento ng isang babae na nakilala natin sa Marcos 15:25-29. Isang babaeng nagdusa ng 12 taon dahil sa daloy ng dugo, pero nakakita ng pagpapagaling nang maglakas loob siyang maniwala. At ang kwentong ito, kaibigan ko, ay isang imbitasyon para sa iyo ngayon. Ang pananampalatayang humahawak kay Jesus ay kayang sirain ang mga tanikala ng pagkabalisa na nagkukulong sa iyo. Isipin mo ang pinagdaanan ng babaeng ito. Sa mahigit isang dekada, nabuhay siya sa kondisyong nagpapahina sa kanya, nag-iisa at itinuring na marumi sa mata ng lipunan. Sinubukan siyang tulungan ng mga doktor pero lalo lang lumala ang lahat at naubos ang pera niya. Isipin mo ang pagkabalisa na dala niya, ang kawalan ng katiyakan sa bawat bagong araw, ang takot na hindi na siya gagaling, ang kalungkutan ng pag-iwasan ng lahat. Baka kilala mo rin ang ganitong uri ng pagkapagod, hindi lang pisikal, kundi emosyonal. Ang pagkabalisa ay maaaring ganito, isang patuloy na daloy na umaubos ng lakas mo, na nagpaparamdam sa iyo na hiwalay sa iba, na nagpapatanong sa iyo, matatapos ba ito balang araw? Pero hindi sumuko ang babaeng ito. Narinig niya ang tungkol kay Jesus at may nagliwanag sa kanya, isang kislap ng pag-asa na nagdala sa kanya upang kumilos. Kahanga-hanga ang ginawa niya. Siksikan ang maraming tao, nakakabingi ang ingay, pero hindi siya hinintuan nito. Sinabi niya sa sarili, kung mahawakan ko lang ang kanyang damit, gagaling ako. Marcos 5:28. Hindi ito katiyakan batay sa lohika, ito'y hilaw, desperado, ngunit makapangyarihang pananampalataya. Gumapang siya sa gitna ng mga tao, baka mabilis ang tibok ng puso niya. Baka nanginginig ang mga kamay niya hanggang sa mahawakan ng mga daliri niya ang gilid ng damit ni Jesus. At sa sandaling iyon, may nangyari. Tumigil ang daloy. Naramdaman niya sa katawan niya na malaya na siya. Ang pagkabalisa na sumakal sa kanya ng maraming taon ay nawalan ng lakas dahil hinawakan niya ang isang may dalang buong kapangyarihan.
Ano ang ibig sabihin nito para sa iyo? Na ang pagpapagaling sa pagkabalisa ay hindi dumarating sa paghihintay ng tahimik. Ito'y dumarating sa matapang na pagkilos tungo kay Jesus. Baka nasa gitna ka ng sarili mong maraming tao ngayon, mga abala, mga responsibilidad, mga boses na nagsasabi sa iyo na sumuko ka na. Pero pakinggan mo ito, dumaraan si Jesus malapit sa iyo. Hindi siya malayo, hindi maabot o walang pakialam. Nasa abot kamay siya at ang kailangan mo lang ay iunat ang kamay mo. Hindi kailangang maging malaki ang galaw, maaaring isang dasal na binulong, isang sandali ng katahimikan kung saan sinasabi mo, Panginoon, kailangan kita. Dahil ang kapangyarihan niya ay hindi nakasalalay sa lakas mo, kundi sa pananampalataya mo. Kahit gaano kaliit ito sa tingin mo. Tingnan mo ang nangyari pagkatapos. Huminto si Jesus at tinanong, Sino ang humawak sa akin? Marcos 5:30. Nagtaka ang mga alagad, lahat naman ay humihipo sa kanya. Pero naramdaman ni Jesus ang isang kakaibang haplos ng pananampalataya. At nang magpakita ang babae, nanginginig, hindi siya sinaway ni Jesus. Tiningnan siya nito sa mata at sinabi, Anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo, humayo ka ng payapa. Marcos 10:34. Anak, napakamakapangyarihan ng salitang iyon. Hindi na siya estranghero sa maraming tao. Siya'y isang hinintay ni Jesus na nakita, tinawag sa pangalan. At ganyan ka rin nakikita niya. Gusto kang iparamdam ng pagkabalisa na hindi ka nakikita, hindi mahalaga, pero tinatawag ka ni Jesus na anak. At inaanyayahan kang makakita ng kapayapaan sa haplos ng kanyang presensya. Gusto kitang pag-isipan. Ngayon, ano ang humihinto sa iyo na hawakan si Jesus? Baka ang kahihiyan sa pag-amin na nahihirapan ka. Baka ang takot na baka hindi siya sumagot. Baka ang maraming iniisip na nakapaligid sa iyo na nagsasabing hindi ka karapat-dapat. Pero tingnan mo ang babaeng ito. Wala siyang maialay, walang katayuan, walang kasiguruhan, pananampalataya lang. At sapat na iyon, maaaring sinasabi sa iyo ng pagkabalisa na kailangan mong ayusin ang lahat ng mag-isa. Pero sinasabi ng Diyos, hawakan mo lang ako. Hindi niya hiniling ang pagiging perpekto, hiniling niya ang tiwala. At kapag hinawakan mo siya, may nababasag ang siklo ng takot, ang bigat ng pag-aalinlangan, ang kulungan ng paano kung. Isipin mo ang buhay mo bilang maraming taong ito. Minsan, masyadong malakas ang ingay, ang mga bayarin, ang mga inaasahan, ang mga kawalan ng katiyakan. Pero naroon si Jesus, sa gitna ng lahat, hinintay ang haplos mo. At kapag naabot mo siya, hindi ka lang niya pinapagaling, binibigyan ka niya ng kapayapaan. Hindi ito pansamantalang kapayapaan tulad ng gamot na nawawalan ng bisa. Ito ang kapayapaang mula sa pag-alam na sa kanya ka, na nakikita ka niya, na dinadala ka niya. Ang babae ng daloy ng dugo ay hindi na bumalik sa dating siya. Umalis siya ng araw na iyon bilang buhay na saksi ng kapangyarihan ng Diyos. At maaari ka ring maging ganoon. Kaya kapatid ko, ngayon ang araw na maglakad ka. Hindi kailangang maunawaan ng lahat. Hindi kailangang magkaroon ng lahat ng sagot. Iunat mo lang ang kamay mo. Sabihin mo, Jesus, hinahawakan kita sa aking pananampalataya. Maaring sa katahimikan ng kwarto mo, sa daan patungong trabaho, o ngayon mismo habang naririnig mo ito. Dahil ang kapangyarihang tumigil sa daloy ng dugo niya ay kayang pigilin ang daloy ng pagkabalisa sa iyo. Tinatawag ka niya palabas sa maraming tao at sinasabi, humayo ka ng payapa. Sa mga susunod na minuto, makikita natin ng higit kung paano ginagamit ng Diyos ang kanyang malapit na presensya para palayain ka. Manatili ka sa akin dahil may espesyal na ipapakita ang Espiritu Santo sa iyo. Ang uwak ni Elias, kapag nagbigay ang Diyos sa disyerto ng kalungkutan,
Pumikit ka sandali at isipin mo na nakaupo ka sa gilid ng isang tuyong sapa. Ang araw ay mainit sa itaas mo at ang katahimikan ay parang mabigat na kumot. Kung saan dating umaagos ang tubig, ngayon ay alikabok na lang at ang kalungkutan ay humihigpit sa dibdib mo tulad ng isang hindi nakikitang kamay. Tumitingin ka sa paligid at walang nakikita. Tanging kahungkagan at kawalan ng katiyakan sa susunod na mangyayari. Biglang may lumitaw na uwak sa langit, may dala sa kanyang tuka at dumapo malapit sa iyo na may tinapay at karne. Parang panaginip, pero ganito eksakto ang pag-aalaga ng Diyos kay Elias sa 40 mga hari, 72:6. At ang kwentong ito, kaibigan ko, ay isang buhay na pangako para sa iyo ngayon. Kahit sa disyerto ng pagkabalisa kung saan pakiramdam mo mag-isa ka at walang mapagkukunan, nagpapadala ang Diyos ng kabuhayan sa mga paraang hindi mo maisip. Si Elias ay isang matapang na propeta pero tao rin tulad natin. Matapos ipahayag ang tagtuyot sa Israel, nakatanggap siya ng utos mula sa Diyos. Pumunta ka sa sapa ng Kerit at doon kita susustentuhan. Beso mga hari na 3:4. Sumunod siya, pero ang natagpuan niya ay hindi isang malaking handaan o maraming tao na susuporta sa kanya. Ito'y isang sapa at pangako na mga uwak ang magdadala ng pagkain sa kanya. Isipin mo, mga uwak, mga ibong kilala sa pagnanakaw at pagkain, ang pinili ng Diyos para dalhan si Elias ng tinapay at karne tuwing umaga at gabi. Ang pagkabalisa ni Elias ay maaaring sumigaw. Paano ako mabubuhay dito? Ano ang mangyayari kapag natuyo ang sapa? At sa katunayan natuyo ang sapa sa paglipas ng panahon. Pero hindi kailanman iniwan ng Diyos si Elias. Pinatunayan niya na ang kanyang katapatan ay mas malaki kaysa sa anumang disyerto. Baka nasa sarili mong sapa ng Kerit ka ngayon. Dinadala ka ng pagkabalisa sa mga malulungkot na lugar, kung saan ang mga bagay na inaasahan mo, lakas sa loob, suporta mula sa iba o mabilisang solusyon ay parang natutuyo. Naramdaman mo na ba ito? Ang pakiramdam na nawawala ang lupa sa ilalim mo, na walang nakakaunawa sa pinagdadaanan mo, na ang bukas ay isang blangkong pahina na mas nakakatakot kaysa nakakaaliw. Maaaring sumuko na si Elias doon, pero hindi siya tumingin sa natuyong sapa. Tumingin siya sa Diyos na nagpadala sa kanya. At iyon ang gusto ng Diyos na gawin mo ngayon. Itaas ang mga mata mo dahil ang kabuhayan niya ay paparating na kahit mula sa mga hindi inaasahang lugar. Ano ang ibig sabihin ng mga uwak para sa iyo? Paalala sila na hindi limitado ang Diyos sa nakikita mo. Pinapatingin sa iyo ng pagkabalisa ang mga kulang, ang sapa na hindi na umaagos, ang tinapay na parang masyadong maliit pero ginagamit ng Diyos kahit ang mga uwak ng buhay, mga bagay na hindi mo inaasahan para sustentuhan ka. Baka isang mabuting salita mula sa isang tao na hindi alam kung gaano mo ito kailangan. Baka isang lakas na sumisibol sa loob mo nang akala mo wala ka nang kaya. O baka isang sandali ng kaliwanagan sa gitna ng kalituhan nang maramdaman mo na bumubulong ang Diyos. Nakikita kita at inaalagaan kita. Hindi kanya hinahayaang magutom sa disyerto. Pinapakain kanya araw-araw. Tingnan mo ang nangyari kay Elias pagkatapos. Nang matuyo ang sapa, hindi siya iniwan ng Diyos na walang direksyon. Sinabi niya, "Bumangon ka, pumunta ka sa Sarepta, dahil doon inutusan ko ang isang balo na sustentuhan ka." Verse mga hari 17:9. Hindi tumigil ang kabuhayan, nagbago lang ng anyo. Una ang mga uwak, pagkatapos ang isang mahirap na balo na halos wala nang para sa sarili. Tinuturuan ng Diyos si Elias na magtiwala, magpahinga sa katiyakan na ang sustento niya ay hindi nakasalalay sa sitwasyon kundi sa kanyang pangako. At iyon ang gusto niyang ituro sa iyo rin. Pinapakabaka ng pagkabalisa sa araw na matuyo ang sapa, pero sinasabi ng Diyos,
Inihanda ko na ang susunod mong hakbang. Hindi kanya iniiwan sa kalungkutan. Ginagabayan kanya sa labas nito. Gusto kitang pag-isipan ngayon. Nasaan ang mga uwak sa buhay mo? Isipin mo ang isang sandali kung kailan nakatulong sa iyo ang isang hindi inaasahang bagay para magpatuloy. Isang tawag, isang bersikulo na dumating sa tamang oras, isang kapayapaang hindi mo maipaliwanag. Nandoon ang Diyos, nagpapadala ng kailangan mo kahit hindi mo napansin noon. Nagsisimula ang pagpapagaling sa pagkabalisa kapag tumigil ka sa pagtingin sa natuyong sapa at nagsimula kang maghintay sa mga uwak. Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng lahat ng sagot o pagkakita sa buong daan. Ito'y tungkol sa pagtitiwala na nakikita ng Diyos ang daan at hindi kanya kailanman iniiwan na walang sustento. Isipin mo ang sarili mo ngayon na tumatanggap ng tinapay at karne na iyon. Damhin mo ang amoy, ang bigat sa mga kamay mo, ang katiyakan na hindi ka nakalimutan. Gusto kang kumbinsihin ng pagkabalisa na mag-isa ka, na ang disyerto ay ang katapusan ng linya. Pero sinasabi ng Diyos, akin ka at sinusustentuhan kita. Hindi niya ipinapangako na mawawala agad ang disyerto, pero ipinapangako niyang kasama kanya rito. At ang bawat piraso ng tinapay na dala ng mga uwak ay patunay na tapat siya. Hindi namatay si Elias sa gutom sa sapa ng Kerit. Inihanda siya roon para sa mas malalaking bagay. At ikaw rin ay inihahanda kahit hindi mo pa nakikita ngayon. Kaya kapatid ko, bumangon ka ngayon na may katotohanan ito sa puso mo. Ang Diyos ang iyong tagapagbigay kahit sa disyerto. Sabihin mo sa sarili mo, darating ang mga uwak dahil sinusustentuhan ako ng Diyos. Kahit gaano katuyo ang sapa, may plano siya. At sa mga susunod na minuto, matutuklasan natin ang higit pa kung paano ka ginagabayan ng presensya niya palabas sa kalungkutan at pinupuno ng pag-asa. Manatili ka sa akin dahil may bagong ipapakita ang Espiritu Santo sa iyo. Ang kalibughang anak, kapag natunaw ng pag-ibig ng Ama ang paghihirap ng paglayo. Isipin mo sandali na naglalakad ka sa isang maalikabok na daan, ang araw ay mainit sa likod mo at ang bigat ng maling mga desisyon ay dumidiin sa mga balikat mo. Bawat hakbang ay parang nagdadala sa iyo palayo sa tahanan, mas malalim sa isang kahungkagan na hindi mo maipaliwanag. Pakiramdam mo na wala ka, hindi karapat-dapat, na parang itinapon mo na ang lahat ng tunay na mahalaga. Pero biglang, sa malayo, nakikita mo ang isang tao na tumatakbo patungo sa iyo. Hindi galit, kundi nakabuka ang mga braso. Ito ang kwento ng alibughang anak sa Lucas 11:20. Isang kabataang tumakas mula sa tahanan, pero natuklasan na ang pag-ibig ng Ama ay mas malaki kaysa sa kanyang paghihirap. At ang kwentong ito, kaibigan ko, ay salamin para sa iyo ngayon. Ang pagkabalisa na nagpapalayo sa iyo ay maaring matunaw ng pag-ibig ng isang ama na hindi kailanman sumusuko sa pagtawag sa iyo pabalik. Ang kabataang ito ay may lahat. Bahay, pamilya, mana, pero may nagpapakaba sa kanya isang pagkabalisa na nagpaisip sa kanya na mas maganda ang buhay sa ibang lugar. Hiniling niya ang kanyang bahagi ng mana at umalis, ginastos ang lahat sa mga kasiyahan at walang kwentang bagay. Sa ilang panahon, baka naramdaman niya ang isang peking kalayaan, pero agad naubos ang pera, nawala ang mga kaibigan, at natagpuan niya ang sarili na nag-aalaga ng mga baboy, gutom at mag-isa. Ang pagkabalisa na nagpaalis sa kanya ay lalong sumigaw, naging pagsisisi at takot. Baka naramdaman mo na rin ito, ang pakiramdam na ang mga desisyon mo ay dinala ka sa isang malayong lugar kung saan ang kapayapaan ay parang pangarap na nawala. Pero tingnan mo ang nangyari. Sa pinakamababa, naalala niya ang Ama. Naisip niya, sa bahay ng aking Ama, kahit ang mga utusan ay may sobrang tinapay. Lucas 15:17. At nagpasya siyang bumalik. Ito ang unang bulong ng pag-asa na gusto ilagay ng Diyos sa puso mo ngayon. Pinapaniwala ka ng pagkabalisa na masyado kang malayo, na ang mga pagkakamali mo ang nagtatakda kung sino ka, na walang daan pabalik.
Pero ang alibughang anak ay hindi bumalik dahil perpekto siya. Bumalik siya dahil basag siya. At hindi mo kailangang ayusin ang sarili mo para pumunta sa Ama. Kailangan mo lang gawin ang unang hakbang. Tingnan mo ang ginawa ng kabataan. Nag-ensayo siya ng paghingi ng tawad, handang maging utusan lang. Pero hindi hinintay ng Ama ang talumpati. Habang malayo pa siya, nakita siya ng kanyang ama at puno ng awa, tumakbo patungo sa kanya, niyakap siya at hinalikan. Lucas 15:20. Hindi ito amang malayo o walang pakialam, ito'y amang tumakbo para salubungin ka, na natutunaw ang paghihirap sa init ng kanyang pag-ibig. Ano ang ibig sabihin nito para sa iyo? Na ang pagkabalisa na naghihiwalay sa iyo mula sa Diyos, sa mga mahal mo o sa dating ikaw, ay hindi mas malakas kaysa sa pag-ibig ng Ama. Baka tumakas ka dahil sa isang biglang desisyon o baka hinila ka ng buhay palayo sa mga problemang hindi mo pinili. No, pero pakinggan mo ito, ang Ama ay tumitingin sa daan, naghihintay sa iyo. Hindi niya binibilang ang mga pagkakamali mo o sinusukat ang layo mo. Gusto lang niyang iuwi ka, at kapag dumating ka, hindi ka niya sasalubungin ng sermon o kondisyon. Niyayakap ka niya. Inilalagay niya ang singsing sa daliri mo, sandalya sa paa mo, at inuutusan na maghanda ng pista. Dahil para sa kanya, hindi ka kailanman tumigil sa pagiging anak. Gusto kitang pag-isipan ngayon. Ano ang nagpapanatili sa iyo sa malayong lugar? Baka ang kasalanan na pinalalaki ng pagkabalisa na nagsasabing hindi ka karapat-dapat bumalik, o baka ang takot na baka itakwil ka ng Ama. Pero tingnan mo, ang amang ito sa kwento, hindi niya tinanong kung saan nanggaling ang anak o kung ano ang ginawa niya sa mana. Nakita niya lang ang anak na bumabalik at tumakbo, at ganyan ka rin nakikita ng Diyos. Gusto kang iparamdam ng pagkabalisa na parang estranggero, pero tinatawag ka ng Diyos na mahal. Hindi siya galit sa iyo, namimiss ka niya. At bawat hakbang mo patungo sa kanya ay hakbang na nawawala ng lakas ang paghihirap. Isipin mo ang buhay mo bilang daang ito. Minsan, lumalayo ka ng hindi mo napapansin, abala sa hinaharap, nakakulong sa nakaraan, o nahihirapan na patunayan ang isang bagay na hindi naman mahalaga. Pero hindi kailanman isinara ng Ama ang pinto. Nasa balkonahe siya, tumitingin, naghihintay, handang tumakbo sa sandaling makita kanya sa abot tanaw. At kapag niyakap kanya, may nangyayari. Ang pagkabalisa na nagpaalis sa iyo ay nagsisimulang matunaw. Hindi ito tungkol sa pagbura ng nakaraan. Ito'y tungkol sa pagtuklas na ang pag-ibig niya ay mas malaki kaysa sa anumang distansyang ginawa mo. Ang alibughang anak ay hindi bumalik sa isang bahay na walang laman. Bumalik siya sa isang pista, at gusto ring gawin iyon ng Diyos para sa iyo. Ngayon, kapatid ko, isipin mo ang Ama na tumatakbo patungo sa iyo. Damhin mo ang yakap niya, ang ginhawa ng pag-alam na tinatanggap ka, na sapat ka. Ang pagpapagaling sa pagkabalisa ay hindi mula sa pag-aayos ng lahat ng sa tingin mo ay nasira. Ito'y mula sa pagpapahintulot sa Ama na mahalin ka kung ano ka. Sabihin mo sa sarili mo, ako ang anak ng Ama at hinintay niya ako. Kahit gaano kalayo ang narating mo, bukas ang daan pabalik. At sa mga susunod na minuto, mas lalalim pa natin kung paano ka itinataas at binabago ng pag-ibig na ito. Manatili ka sa akin dahil may higit pang ipapakita ang Espiritu Santo sa iyo. Ang tunay na punong ubas kapag binago ng koneksyon kay Kristo ang kaluluwa mo. Isipin mo sandali na nasa hardin ka sa madaling araw, ang hamog ay kumikinang sa mga dahon at ang sariwang amoy ng lupa ay pumupuno sa hangin. Sa harap mo may isang matibay na punong ubas. Ang mga sanga nito ay puno ng hinog na ubas, puno ng buhay. Pero sa tabi, nakikita mo ang isang sangang mag-isa na putol, tuyo, hindi kayang magbunga. Hindi ito nahulog ng hindi sinasadya. Nahiwalay ito sa punong ubas. Ngayon, marinig mo ang isang mahinang boses na nagsasabi, ako ang tunay na punong ubas at kayo ang mga sanga. Juan 15:5.
Ito ang larawang ipininta ni Jesus para sa kanyang mga alagad at ito'y makapangyarihang imbitasyon para sa iyo ngayon. Pinuputol ka ng pagkabalisa mula sa pinagmumulan, pero kapag nanatili kang konektado kay Kristo, binabago niya ang kaluluwa mo ng kapayapaang namumulaklak kahit sa pinakamahirap na panahon. Isipin mo kung ano ang ibig sabihin ng pagiging sanga. Mag-isa, wala kang sariling buhay. Umaasa ka sa punong ubas para makatanggap ng tubig, sustansya, lakas. Pero kapag konektado ka, nagbabago ang lahat. Lumalago ka, nagbubunga ka, nabubuhay ka. Ginamit ni Jesus ang paghahalintulad na ito noong gabi bago ang krus. Alam niyang haharapin ng kanyang mga alagad ang takot at kawalan ng katiyakan. Gusto niyang maunawaan nila ang isang lihim. Ang pagkabalisa ay lumalakas kapag nahiwalay ka sa Kanya. Kapag sinubukan mong dalhin ang bigat ng buhay gamit ang sarili mong mga kamay, baka naramdaman mo na ito, ang pakiramdam na tuyo ka, na nahihirapan kang makahanap ng lakas, na nakikita mong nalalanta ang mga araw mo sa init ng pag-aalala. Pero sinasabi ni Jesus, manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Juan 15:4. Siya ang pinagmumulan na hindi kailanman natutuyo. Ano ang pumuputol sa isang sanga mula sa punong ubas? Minsan ito'y ang malakas na hangin ng pag-aalinlangan na nagpapatanong sa iyo kung tunay bang nagmamalasakit ang Diyos. Sa ibang pagkakataon, ito'y ang matalim na gunting ng pagmamataas na nagdadala sa iyo sa pag-aakalang kaya mong ayusin ang lahat ng mag-isa. Umaaring ito'y ang tahimik na bigat ng pagkabalisa na humihila sa iyo pababa hanggang sa maramdaman mong nahiwalay ka, nag-iisa, na parang tumigil na ang daloy ng buhay. Naranasan mo na ba ito? Isang araw na nagising ka at parang may kulang, na ang saya ay dumulas sa mga kamay mo tulad ng tubig sa pagitan ng mga daliri? Nakita ito ni Jesus sa mga alagad at gusto niyang malaman nila. Ang pagpapagaling ay hindi nasa mas matinding pakikibaka o mas mabilis na pagtakbo, nasa pananatili, sa pagkonekta, sa pagpapahintulot na sustentuhan ka niya. Tingnan mo ang ipinangako niya, kung mananatili kayo sa akin at ang aking mga salita ay mananatili sa inyo, hihingin ninyo ang anumang naisin ninyo at ito'y ibibigay sa inyo. Juan 15:7. Hindi ito tungkol sa paghingi ng mga material na bagay o buhay na walang problema. Ito'y tungkol sa paghingi ng kapayapaang dumarating sa pagiging nakaugat sa Kanya. Kapag nanatili ka kay Kristo, nawawalan ng kapangyarihan ang pagkabalisa na tanggalin ka. Maaring humihip ito tulad ng malakas na hangin, pero matatag ka dahil ang mga ugat mo ay nasa tunay na punong ubas. At ano ang lumalago mula rito? Bunga, pag-ibig, saya, pasensya, mga bagay na hindi kailanman maibibigay ng pagkabalisa. Isipin mo ang buhay mo bilang sangang ito. Konektado, buhay, namumulaklak, kahit ang mundo sa paligid mo ay parang disyerto. Gusto kitang pag-isipan ngayon, ano ang naghihiwalay sa iyo kay Jesus? Baka ang ingay ng araw-araw na humihinto sa iyo sa pakikinig sa boses niya. O baka ang pagmamadali na ayusin ang lahat ng mag-isa nang hindi humihinto para magpahinga sa presensya niya. Gusto kang panatilihin ng pagkabalisa na tumatakbo, pinapaniwala ka na mapanganib ang huminto. Pero tinatawag ka ni Jesus sa ibang bagay, tinatawag ka niyang manatili. Hindi ito tungkol sa paggawa ng higit pa, kundi tungkol sa pagiging higit pa, pagiging sa Kanya, sinusustentuhan niya. Isipin mo ang isang sandali nang naramdaman mo ang koneksyong ito, isang dasal na nagpakalma sa iyo, isang awitin na nag-alsa sa iyo, isang katahimikan na yumakap sa iyo tulad ng yakap. Ito ang lugar kung saan nagsisimulang malanta ang pagkabalisa. Ngayon, isipin mo si Jesus bilang punong ubas at ikaw ang sanga. Hindi kanya pinuputol kapag nabigo ka, maingat kanyang pinupukpok, tinatanggal ang mga nakakasakit sa iyo para mas lumago ka pa. Sinasabi niya, malinis na kayo dahil sa salitang sinabi ko sa inyo.
Juan 15:3. Ang kanyang mga salita ay parang tubig na buhay, hinuhugasan ang alikabok ng pagkabalisa na nagpapaalala sa iyo na hindi mo kailangang dalhin ang mundo. Kapag nanatili ka sa Kanya, nakikinig, nagtitiwala, nagpapahinga, may bagong tumutubo sa iyo. Hindi ito agarang pagbabago, kundi proseso, tulad ng ubas na nangangailangan ng panahon para mahinog. At bawat araw na pipiliin mong manatili sa Kanya ay araw na mas maraming espasyo ang nakukuha ng kapayapaan niya. Kapatid ko, gusto kong maramdaman mo ito ngayon. Pumikit ka at makita mo ang sarili mo bilang sangang ito, ligtas sa punong ubas. Sabihin mo sa sarili mo, nanatili ako kay Kristo at nananatili siya sa akin. Pinuputol ka ng pagkabalisa, pero ikinokonekta ka ulit ni Jesus. Hindi kanya hinahayaang tuyo sa lupa. Iniaangat kanya, pinupuno ka, pinapabuhay ka ulit. Baka ngayon ang araw na tumigil sa pagtakbo at manatili lang, manatili sa Kanya, sa katahimikan ng Kanyang pag-ibig. At sa mga susunod na minuto, matutuklasan natin ang higit pa kung paano ka binabago ng koneksyong ito mula sa loob palabas. Manatili ka sa akin dahil may malalim na ipapakita ang Espiritu Santo sa iyo, ang bundok ng pagbabagong anyo. Kapag itinaboy ng luwalhati ng Diyos ang mga anino, isipin mo, sandali na umaakyat ka sa isang matarik na bundok. Ang hangin ay humahampas sa mukha mo at ang pagsisikap ay bumibigat sa mga binti mo. Pagod ka na, baka nalilito, dala ang mga tanong na parang walang katapusan. Pero pagdating sa tuktok, isang nakakasilaw na liwanag ang bumutas sa langit at nakikita mo si Jesus na nababalot ng luwalhati. Ang kanyang mukha ay nagniningning tulad ng araw. Ang kanyang damit ay puting-puti tulad ng niebe. Sa isang sandali, nawawala ang mundo at ang natitira lang ay ang kadakilaan niya. Ito ang eksena sa bundok ng pagbabagong anyo na nakatala sa Mateo 7:1-1, kung saan nakita ni na Pedro, Santiago at Juan ang isang sulyap kung sino talaga si Jesus. At ang kwentong ito, kaibigan ko, ay isang tawag para sa iyo ngayon. Ang luwalhati ng Diyos ay kayang itaboy ang mga anino ng pagkabalisa na nagpapadilim sa kaluluwa mo. Isipin mo ang mga alagad ng araw na iyon. Sinusundan nila si Jesus ng maraming buwan, nakakita ng mga himala, narinig ang mga turo, pero dala pa rin nila ang mga pag-aalinlangan at takot. Hindi madali ang buhay nila. Darating ang mga pag-uusig at ang hinaharap ay hindi sigurado. Baka nagsisimula ng umikot ang pagkabalisa sa puso nila, bumubulong, kaya ba ito? Siya ba talaga ang sinasabi niya? Pero dinala sila ni Jesus sa bundok at nagbago ang lahat. Nakita nila siyang nagbagong anyo, nakikipag-usap kina Moises at Elias, at isang boses mula sa langit ang nagdeklara, "Ito ang aking minamahal na anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya." Mateo 7:5. Sa sandaling iyon, wala nang puwang ang mga anino ng takot, nilamon sila ng buo ng luwalhati ng Diyos. Ano ang ibig sabihin nito para sa iyo? Na ang pagkabalisa ay lumalakas sa dilim ng iyong mga kawalan ng katiyakan, sa dilim ng mga bagay na hindi mo kontrolado. Pinapatingin ka nito sa madidilim na ulap at kinalilimutan ng araw na nasa likod. Pero kapag umakyat ka sa bundok kasama si Jesus, kapag nakita mo kung sino siya talaga, may makapangyarihang nangyayari. Nagsisimulang umatras ang mga anino. Hindi ito tungkol sa pagtanggi sa mga problema o pagpapanggap na wala sila. Ito'y tungkol sa pagtutok ng mga mata sa luwalhati niya na mas malaki kaysa sa anumang bagay na bumabagabag sa iyo. Hindi naunawaan ng mga alagad ang lahat doon sa tuktok, pero naramdaman nila, at maaari mo ring maramdaman isang kapayapaang dumarating sa pagtingin sa kanya sa halip na sa mga anino. Gusto kong isipin mo ngayon, paano kaya kung makita mo si Jesus ng ganito, hindi gamit ang mga mata ng katawan kundi gamit ang puso? Baka umaakyat ka sa sarili mong bundok ngayon, isang mataas
at malungkot na lugar kung saan pinapatanong sa'yo ng pagkabalisa ang lahat. Baka isang laban sa trabaho, isang alalahanin sa mahal mo, o isang bigat na dala mo nang hindi mo alam na kung bakit. Pero tinatawag ka ni Jesus na umakyat kasama niya, na iwan ang lambak saglit at makita ang luwalhating dala niya. Dahil kapag nakita mo kung sino siya, ang minamahal na anak, ang hari ng mga hari, nawawalan ng hininga ang pagkabalisa. Hindi nito kayang makipagkumpetensya sa liwanag na dala niya. Tingnan mo ang nangyari sa bundok. Si Pedro na nabighani ay nagsabi, "Panginoon, maganda rito, gumawa tayo ng 3 tolda." Mateo 17:4. Gusto niyang manatili dahil doon, sa presensya ng luwalhati, nawala ang bigat ng mundo. Pero hindi sila pinayagan ni Jesus na magtayo ng mga tolda. Ibinaba niya sila pabalik sa lambak. Bakit? Dahil ang luwalhati ay hindi lang para tingnan, ito'y para dalhin. Kapag natagpuan mo si Jesus sa bundok, bumaba kang iba. Bumalik ang mga alagad na may bagong katiyakan kung sino siya, at ang katiyakang iyon ang nagtuloy-tuloy sa kanila sa mga madidilim na araw na darating. At iyon ang gusto gawin ng Diyos sa iyo, ipakita sa iyo ang kanyang luwalhati para madala mo ang liwanag na ito sa mga anino ng buhay mo. Ngayon, kapatid ko, isipin mo ito. Ano ang mangyayari kung tumigil ka sa pagtingin sa mga ulap at tumingin ka sa Kanya? Pinapanatili ka ng pagkabalisa sa lupa, pinapabilang sa iyo ang mga hakbang ng pag-akyat, pinapakaba ka sa pagkahulog. Pero tinatawag ka ni Jesus sa mataas kung saan nagniningning ang luwalhati niya. Hindi ito pagtakas sa realidad, ito'y pagbabago ng realidad. Kapag narinig mo ang boses ng Ama na nagsasabing, "Pakinggan ang aking anak," nagsisimula kang maunawaan na ang mga salita ni Jesus ay mas malakas kaysa sa mga bulong ng pagkabalisa. Sinasabi niya, "Huwag magulo ang puso ninyo." At ang mga salitang yon ay may kapangyarihang liwanagin ang pinakamadilim na sulok ng isip mo. Isipin mo ang sarili mo sa tuktok ng bundok na ito ngayon. Damhin mo ang liwanag niya na bumabalot sa iyo tulad ng mainit na balabal na nagtataboy sa lamig ng takot. Sabihin mo sa sarili mo, "Nakikita ko ang luwalhati ni Jesus at ito'y mas malaki kaysa sa aking mga anino." Hindi kailangang magkaroon ng lahat ng sagot o maunawaan ang bawat detalye. Kailangan mo lang umakyat kasama niya. Baka ngayon, ang araw na gawin ang hakbang na iyon, pumikit, huminga ng malalim at hingin sa Panginoon, "Ipakita mo sa akin ang iyong luwalhati." Dahil kapag nakita mo kung sino siya, wala nang matitirang lugar ang pagkabalisa. Natutunaw ito tulad ng hamog sa araw. At sa mga susunod na minuto, matutuklasan natin kung paano ka ginagabayan ng liwanag na ito pabalik sa lambak na bago at payapa. Manatili ka sa akin dahil may higit pang ipapakita ang Espiritu Santo sa iyo. Pagtatapos at tawag sa pagkilos, ang parol ng pananampalataya na nagliliwanag sa daan. Nakarating tayo sa dulo ng paglalakbay na ito, kaibigan ko, at gusto kitang batiin ng buong puso sa pag-abot mo rito. Hindi ka basta manonood lang, espesyal ka. Isang hinintay nagbukas ng puso para makinig sa sinasabi ng Diyos. Iilan lang ang may ganang manatili hanggang sa wakas ng video na tulad nito, na lumusong ng malalim sa tubig ng salita at hanapin ang pagpapagaling na higit pa sa ibabaw. Isa kang hinirang, isang mandirigma ng pananampalataya at naniniwala, akong nagtanim ang Espiritu Santo ng makapangyarihang mga binhi sa kaluluwa mo ngayon. Lahat ng nakita natin, mula sa tawag na nagbabago ng takot hanggang sa luwalhati na nagtataboy ng mga anino, ay isang imbitasyon para iwan mo ang pagkabalisa sa paanan ng Diyos at maglakad sa liwanag na inihanda niya para sa iyo. Tumingin ka pabalik saglit. Naramdaman mo na ang bigat ng pagkabalisa tulad ng makapal na hamog, hindi ba? Ang uri ng hamog na humihinto sa iyo sa pagkakita ng susunod na hakbang, na nagpapabagal sa iyo sa mga pag-aalinlangan at nagpapahinto ng hininga mo. Hinintay ang pinakamasama. Pero ngayon,
Sinindihan ng Diyos ang isang parol sa buhay mo. Ang parol na ito ay hindi isang mabilisang solusyon o simpleng trick. Ito'y ang presensya niya, nagniningning sa bawat kwentong ibinahagi natin, ginagabayan ka palabas sa dilim. At ngayon, nasa mga kamay mo ang parol na ito. Maaari mo itong dalhin, hindi lang para liwanagin ang sarili mong daan, kundi para tulungan ang iba na nawawala pa rin sa hamog. Dahil ang pagpapagaling na ibinigay sa iyo ng Diyos ay hindi lang para sa iyo. Ito'y para ibahagi. Gusto kitang hilingan ng isang espesyal na bagay ngayon. Sa mga komento, mag-iwan ka ng isang pangungusap na magpapakita ng iyong pangako sa paglalakbay na ito. Isang bagay na natatangi mula sa puso mo tulad ng pinipili ko ang parol ng Diyos para gabayan ang buhay ko. Hindi ito para sa akin lang, ito'y para sa iyo, para silyuhan ang ginawa ng Diyos dito ngayon. At kapag sinulat mo iyon, malalaman ko kung sino ang mga matatapang na nakarating hanggang sa wakas, ang mga handa ng mabuhay ang pagbabagong ito. Bahagi ka na ng isang mas malaking bagay, isang komunidad ng pananampalataya na lumalago sa bawat hakbang na ginagawa natin ng sama-sama. At alam mo ba, ang pagbabahagi ng videong ito ay parang pagsindi ng parol para sa isang hinintay lumulubog sa pagkabalisa ngayon mismo. Isipin mo ang isang inang mag-isa, isang kabataang nawawala, o isang kaibigang sumuko na sa pakikibaka. Ang kilos mo ay maaaring dalhin sila sa pagkakita ng liwanag na ito. Ngayon, pag-usapan natin ang channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe, tatanungin kita ng mahinahon, ano ang humihinto sa'yo? Baka isipin mo, napanood ko na ang video, hindi ko na kailangan pa. Pero tingnan mo ang paligid mo, puno ng hamog ang mundo. At ang channel na ito ay isang ligtas na daungan, isang lugar kung saan nagniningning ang salita ng Diyos linggo-linggo. Kung hindi ka mag-subscribe, baka manatiling apagado ang parol na ito para sa isang nangangailangan nito. At kung bahagi ka na ng pamilyang ito, magmalaki ka. Isa kang tagapagbantay ng liwanag, isang tumutulong na panatilihing buhay ang apoy na ito. Ang pag-like, pag-share, pag-subscribe. Ang mga maliliit na bagay na ito ay parang langis sa lampara. Tinitiyak na mas maraming tao ang makakakita ng daan pauwi. Naisip mo na ba ang epekto nito? Ang bawat pag-click ay isang dasal na nasagot para sa isang hindi natin kilala. Alam kong hindi tumitigil ang buhay. Bukas, maaring subukang bumalik ang hamog, isang bayarin na kailangang bayaran, isang mahirap na usapan, isang katahimikan na bumibigat. Pero narito ang pagkakaiba, hindi ka na mag-isa sa dilim. Dinadala mo ang parol ng Diyos ngayon at hindi ito madaling mamamatay. Kaya hinihiling ko sa iyo, ipagpatuloy ang pagbalik sa channel, ipagpatuloy ang panunood dahil ang pananampalataya ay parang apoy na nangangailangan ng pangangalaga para hindi mamatay. Hindi ito tungkol sa panonood dahil kailangan, ito'y tungkol sa pagpapanatiling mainit ng puso mo, handa sa anumang darating. Marami ang walang simbahan sa malapit, walang pastor na yayakapin, pero may espasyong ito. At ikaw, sa pakikilahok mo, ginagawang mas maliwanag ang daungang ito. Huwag hayaang kumbinsihin ka ng hamog na iwan ito, mas malakas ka kaysa rito. Bago matapos, gusto kitang anyayahan sa isang banal na bagay. Kapag natapos ang videong ito, huwag agad tumalon sa susunod. Manatili ka ng ilang minuto sa katahimikan, makinig sa musikang tutugtog. Hayaan itong maging tulad ng mahinang simoy na tinatangay ang mga nakabibigkis sa iyo at nagdadala ng papuri sa puso mo. Gamitin ang sandaling ito para pasalamatan ang Diyos sa araw na ito, sa hangin sa baga mo, sa lakas na ibinigay niya sa iyo para marating ito sa pangako na kasama mo siya. Huwag i-pause ang video, huwag sirain ang koneksyong ito. Ito ang oras mo kasama ang Ama, isang sandali para maramdaman ang parol niya na nagniningning sa loob mo. At habang tumutugtog ang musika, tandaan mo, hindi nanalo ang pagkabalisa ngayon. Nanalo ka dahil kasama mo ang Diyos sa paglalakad. Kaya,
Kapatid ko, humayo kang payapa. Dalhin mo ang parol na ito sa iyo, sa bahay mo, sa trabaho mo, sa mga pangarap mo, at bumalik ka rito dahil may mga bundok pa tayong aakyatin. May liwanag pang matutuklasan. Espesyal ka, minamahal ka, at hindi pa tapos ang Espiritu Santo sa sinimulan niya sa iyo. Pagpalain ka ng Diyos, liwanagin ka niya, at bigyan ka ng kapayapaang hindi kayang alisin ng mundo hanggang sa susunod, at naway laging nasa tabi mo ang Diyos.